number 4. Kayo po ba'y masaya ngayong gabi? Amen? Amen. Praise the Lord for a victorious Lord's Supper tonight. Yung iba po ay galing pa sa Black Nazarene nung Friday, kaya 2 Corinthians chapter number 4. Just for the sake of time, we'll be reading verse number 1, and then we'll jump on to verse number 7, and then magko-closing prayer na po tayo. Amen? 2 Corinthians chapter number 4, verse number 1. The Bible says, basahin ko po yung verse number 1, "Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not." Jump to verse number 5, please. "For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." Verse number 7 altogether, please. We'll be glancing 2 Corinthians chapter number 4 tonight. Tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa gabing ito. Thank you, Lord, for mga mananampalataya, mga miyembro ng simbahan. Nagpapahalaga po, Panginoon, ng banal na hapunan. Nagpapahalaga po ng mga aktibidades ng simbahan, pananambahan. At nagpapahalaga po ng pangangailangan spiritual. That's why they're here. We want the Word of God. We want revival po, Panginoon. Use your servant. Just want to be a blessing. Just want to be a help. At kayo po, Panginoon, ay maluwalhati at ang puso po namin ay magising sa katotohanan, O Diyos, ng masigasig na paglilingkod. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. Thank you for standing. Alam niyo po, isa sa napakalaking blessing na tayo ay bahagi ng uri ng ganitong simbahan ay maunawaan po natin na tayo ay nilalatagan ng maraming oportunidad para maglingkod. Now, don't you realize that? There's Bible parade, anniversary, and just ministries here. Hindi tayo pwede magsabing wala tayong opportunity na maglingkod dahil in a busy church like this, I like what the ensemble sang, let's be busy winning souls. Amen? Yung pong kahalagahan at meron tayong oportunidad na maglingkod at gumagarawa rin na oportunidad para ma-develop yung mga abilidad na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So if you are looking for excuses na tayo ay hindi ma-revive at tayo ay hindi mapaglingkod, I'm sorry to say, you have but difficulty finding excuses para tayo hindi magamit ng Panginoon because opportunities are given. Talents are developed. You see, one of the big problem na meron po tayo is not that opportunity to serve. It is not that wala tayong talento because those talents have been developed. But yet, one of the greatest challenge meron po tayo ay ang mga mananampalataya ay tumitigil maglingkod pag dumarating na tayo ay nahihirapan. Hello? You see, many Christians begin serving God at naglilingkod sa Panginoon at merong kasigasigan sa paglilingkod sa Panginoon, pero pag meron na po tayong pressures at meron na po tayong disappointments at meron na mga challenges at meron na mga tukso ng kasalanan, then we begin to lose our commitment. Tonight, serving God is a church, sa paglilingkod sa Panginoon sa simbahang tulad po nito, ay hindi po sinadya ng Diyos na ito'y magiging madali, kaya ang kailangan po dito ay katapatan. I love our theme this year, amen? It's talking about a steadfast heart. When you talk about steadfast heart, it is talking about, Brad, can I have this please? Pag pinag-usapan po natin ang steadfast, we're talking about a firm heart. Isang nakatalagang puso. At ang ministeryo at ang paglilingkod po sa Panginoon ay kinakailangan ng mga puso ng mananampalataya na magiging matatag sa paglilingkod sa Panginoon. Opportunities are there. Talents are developed. Pero tumitigil dahil nawawalan po tayo ng commitment at consistency sa paglilingkod sa Panginoon. Title of our message tonight is A Revival for a Steadfast Heart. A revival for a steadfast heart. Go through your Bible and you would find one of those Bible characters, except the Lord Jesus Christ, na nagpakita po ng isang tunay na pusong matatag sa paglilingkod sa Panginoon.
Apostle Paul ay hindi niya dininay ang mga hardships niya sa buhay. Look at verse number 8, 2 Corinthians. I told you we'll be going through Corinthians tonight. Verse number 8, sabi ng Apostle Pablo, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed. Notice the words, troubled, perplexed, persecuted, cast down, bearing about in the body the dying of the Lord Jesus Christ. Hindi po dinideny ni Apostol Pablo ang mga sufferings na kanyang naranasan. Hindi po niya itinatanggi ang mga ataking kanyang naranasan, pero siya ay nagpatuloy mangaral, siya ay nagpatuloy maglingkod, at ibinuhos niya yung lakas niya sa paglilingkod sa Panginoon. Why? Here is a man who showed us a steadfast heart. First Sunday of January, I told the members, alam niyo bakit kailangan magkaroon tayo ng matatag na puso? You know why? Because the Bible says in Jeremiah, the heart is deceitful above all things. At kapag ka ang puso natin ay pinabayaan nating ilayo sa salita ng Diyos, and we will not desire to have revival kahit anong engrande pa ng parada, at kahit gaanong anniversary event pa, you would still find Christians dead as a rock. You know why? Walang revival ng pusong matatag para sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? You see, Apostle Paul knows what he should do para siya'y makapagpatuloy sa Panginoon. Look at verse number 1. Sabi ng Bible, binasa po natin, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Pinapakita po sa atin ng salita ng Diyos na ang matapat na paglilingkod ay kailangan ng isang gising na puso na mayroong desisyon na siya ay magiging matatag at siya ay magpapatuloy sa gitna ng hirap, sa gitna ng kritisismo, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng tukso ng makasalanan. There is a revival of a steadfast heart. Amen? Kaya nga po bilang mananampalataya, imagine, look, 47 years. Kung ikaw ay bago po dito sa simbahan, I grew up in this church, hindi po bago itong ginagawa natin, mga kapatid. We've been doing this way back on that old building. Naalala ko po noon, magkakaroon po kami ng 3 nights revival. Every night, Tuesday, Wednesday, Thursday, we would be inviting churches to Sunday service, anniversary services, 3 Sundays, and sometimes meron pa pong mga pastors' conference ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. At talaga namang ang mga miyembro po ay hindi sumusuko, naglilingkod, nag-aakay ng kaluluwa, nagmo-motorcade, nag-iimbita ng bisita. Hindi natin kailangan ng mga malalambot na Kristiyano sa paglilingkod sa Panginoon. The other day, we were on a meeting and ako po isinalaling pusa sa meeting. They're talking about Lord's Supper. They're talking about revival. Meron pong banquet tomorrow. Merong motorcade. And nagkakahalo-halo na po yung kanilang pinag-uusapan. Sabi nila yung ihanda na lang sa banquet, yung tira sa Lord's Supper. At kaya lang inuubos ng mga full-time. Amen? As we look at Paul's testimony tonight, makikita po natin what revives a steadfast heart. Ano ang meron uri ng puso si Apostol Pablo na siya ay nakapagpatuloy maglingkod sa Panginoon? Normal po sa isang mananampalataya nanghihina, nanlulumbay. Kaya nga kailangan ng revival. Kaya nga merong salita ng Diyos para may tatapik po sa atin, may magpapaalala sa atin. And the church would put events like this para gisingin po tayo. Not saying revive ka lang during anniversary, pero merong pagkakataon na maging masigasig ka at makita mo wala ng pinakamasaya kundi ang Kristiyano naglilingkod at nagpapagamit sa Panginoon. 4 quick things tonight. I have to be done soon. Amen. 2 Corinthians chapter number 4, verse number 1, the Bible says, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, notice the verse, sabi ng Apostol Pablo, we faint not. Here is Apostle Paul, hindi niya po nausong ang ministry dahil madali ang kanyang ginawa. You know that? Kundi dahil alam niya kung kanino ito galing. Number 1, you must have a heart with a divine purpose. A divine purpose. Ang kanyang pagpapatuloy ay nanggaling sa isang kasiguraduhan na ang Diyos ang naglagay sa kanya dito.
Amen? Now, we believe we serve a sovereign God. Amen? And the very reason you are here tonight, the very reason dinala ka ng Panginoon dito sa Laguna, wherever you are, dinala ka sa simbahang ito, it is not by accident. You have to realize, ang Diyos ang naglagay sa'yo dito. Hindi mo ibibigay ang iyong best at hindi ka magsasakripisyo at hindi ka magbubuhos ng enerhiya at hindi mo ibibigay yung time and you would see it as just a passing through dahil akala mo aksidente ka lang naririto. Paul knew it real well. Ang kanyang puso'y nakatalaga na ang Diyos ang naglagay sa akin dito and I will endure this ministry. Ang isang puso pong alam niya na ang Diyos ang naglagay sa kanya ay masusunod siya dahil merong Diyos na naglagay sa kanya at hindi siya natutulak lamang ng pressure galing sa labas. When you are sitting in a church like this, and your mindset ay, aksidente lang namang nandito ako hindi ka talaga maglilingkod sa Panginoon. Hindi ka talaga mag-i-invest ng iyong oras, ng iyong lakas, ng iyong enerhiya. Ang Diyos ang naglagay po sa atin dito at kailangan natin na tayo ay maging matatag at naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya nga pag hindi na madali ang sitwasyon, ayaw na maglingkod. Pag nahihirapan na sa paninindigan, hindi na maninindigan. Pag hindi na kaya labanan ng tukso ng kasalanan, papatol na lamang sa kasalanan. You see, ang ating katapatan o ang katapatan, ang sukatan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Look at 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. I have to hurry. 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. Sabi po ng Bible po dito, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Paul realized, as we therefore, seeing we have this ministry. Ang sinasabi niya pong ditong ministry, yung kanyang pangangaral, pagbabahagi ng ebanghelyo, pagtaas ng pangalan ng Panginoon, alam niya, ito ay ginagawa niya dahil ang Diyos ang naglagay sa kanya dito. Members of this church, I want you to realize whether you are a young Christian or you are an old Christian or old member of this church, let me tell you something, ang Diyos ang naglagay sa iyo dito. And if God placed you here, then God deserves our faithful service. Last Friday, we were watching and you have seen that in news, mga taong talaga namang sincero sa kanyang ginagawa sa kanilang tradisyon. Mula alas 4 ng umaga, 31 hours nakalipas, maraming tao humahabol pa rin sa itim na Nazareno. Sincero po sila. And I've said it last Sunday, nakakalungkot, mas sincero pa sila kaysa maraming mananampalataya. Bagaman yung iba lasing na, pero sincero pa rin sila habang sila'y lasing. What I'm trying to say tonight, if you are a Christian and you know God placed you here, God deserves our sincere involvement sa gawain ng Panginoon. Amen? Na pagtagumpayan at dinaanan ni Apostol Pablo lahat ng sakit at ng hirap sa paglilingkod. You know why? At hindi siya sumuko. You know why? Because he knows it is God. It is a divine calling and a divine purpose mula sa Diyos. Amen? Bible students, you are here not by accident. Ang Diyos naglagay sa'yo dito. Ibigay mo yung best mo sa paglilingkod sa Panginoon. Sunday school teachers, you are a Sunday school teacher not by accident. Ang Diyos ang naglagay sa iyo. Then give your best as a Sunday school teacher. If you're a member of this church, ang Diyos ang naglagay sa atin dito. And let us give our best as a faithful member. Maging katuwang tayo. Let's be a part of that building crew and not part of a wrecking crew in the ministry. Amen? It's about time for us to realize, ask yourself, sino ba naglagay sa iyo sa simbahan na to? If you will agree with me, ang Diyos naglagay sa'yo dito. Then kung ang Diyos ang naglagay sa'yo dito, ginagawa ba natin yung nais ipagawa sa atin ng Diyos? You see, a revival of a steadfast heart starts when your heart knows it has a divine purpose. Galing sa Diyos. Hindi imbento ng tao, hindi po nagkataon, kundi ito'y galing sa Diyos. Nilagay ka ng Diyos sa paaralan mo, nilagay ka ng Diyos sa trabaho mo, nilagay ka ng Diyos sa community mo, ang Diyos ang naglagay.
Ginagawa mo ba ang purpose ng Panginoon? Number 2, I have to hurry. Number 1, a heart that has a divine purpose. Number 2, look at verse number 12. 2 Corinthians chapter number 4. Are you still there? Amen? Amen. 2 Corinthians chapter number 4, verse number 12. So then death worketh in us, but life in you. Notice that. Verse number 15. For all things are for your sakes. Kita niyo sinabi ng Apostol Pablo, death worketh in us, but life in you. For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Verse number 16. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Steadfast heart, because there is a heart committed. Number 2, a heart committed to serve others. A heart committed to serve others. Si Apostol Pablo po, he is willing, again verse number 8, to be troubled, to be perplexed, to be persecuted, to be cast down. He is willing all those na maranasan po ang lahat ng bagay niyan dahil nauunawaan niya ang dahilan para ang iba ay magkamit ng buhay, buhay na walang hanggan, at ang Diyos ay maluwalhati. Here is a man who went through many persecutions, pero nagpatuloy siya dahil alam niya ang purpose niya ay kailangan may mga kaluluwang maligtas. May mga buhay na mabago. Verse number 12, sabi ng Bible, death worketh in us. Nahihirapan siya, but it is producing life in others. Yan po, nakakalungkot. Maraming Kristiyano, bumibitaw na po tayo pagka kailangan na ng sakripisyo. Ayaw na nga umamen eh. Bumibitaw na tayo pag mahirap na. But you see, ang mga pagdurusa ni Apostol Pablo ay nagdulot po ng biyaya at buhay sa ibang tao. That's what ministry is. It is about others. It is about seeing people saved. And true revival in the church happens kapag ka ang mga mananampalataya ay willing po tayo mag-endure so others may know Christ. That's what this anniversary is all about. Amen. Magsasakripisyo ka, mag-i-invest ka, mapapagod ka, and meron kang mga i-give up sa iyong buhay so that others may know Christ. The sad part is this, we are selfish by nature. Mahirapan na kayo, wag lang ako. At kung mahihirapan ako, ayaw ko na yan. Hello? Kung mapapahiya ako, ayaw ko na yan. Kung ako ay mapapagod, ayaw ko na yan. Salamat, meron tayong tagapagligtas. That is very unselfish, ladies and gentlemen. He could have called 10,000 angels, but He stayed on the cross for you and for me. And Apostle Paul also gave a great example na he is very much willing, mahirapan siya, hindi man maganda ang pakiramdam, but nauunawaan niya so that others may gain life. At ang Diyos ay maluwalhati. John chapter number 12, verse number 24. Sabi po ng Bible, John chapter number 12, verse number 24, the Bible says here, Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Ang binhi, merong isang binhi na dapat isakripisyo para ito ay magbubunga. Merong isang mananampalataya na dapat maunawaan na kailangan ko maglingkod sa ibang tao para ito ay magbunga. Let me tell you something, ang paglilingkod sa Panginoon na hindi lamang po sa mga full-time workers. Ang paglilingkod sa Panginoon na hindi lamang po para sa pastoryan. Ito po ay para sa bawat mananampalataya. Amen? Huwag naman tayo maging uri ng Kristiyano na pagkatrabaho ay ayaw natin, pero pag selebrasyon gusto natin, kasama tayo. Pag panahon ng katukan, nawawala tayo. Pero pag panahon na ng kainan, lilitaw na tayo. Let's learn to serve others. Let's learn to reach people for Christ. Amen?
You see, ang isang puso pong ito ay hindi siya magpapatinag sa anumang pleasure ng kasalanan dahil alam niya ito'y mahahadlangan. Parang ibang tao'y makakilala sa Panginoon. Amen? It is a heart that is committed to serve others. Oh, Apostle Paul is that person. Makaranas man siya ng shipwreck, makakagat man ng ahas, pero kung para sa ikaabot ng tao sa Panginoon, gagawin niya. Amen? Do we have that kind of... That's why it's a revival of a steadfast heart. A heart that is willing to serve others. Puso na nais makakita ng mga buhay. Masaya tayo na nabago ang buhay natin. Amen? How about serving others para mabago din naman ang buhay nyo? I think we have 1, 2, 3 families po sa Las Piñas na bunga po ng San Pedro pa way back at sila po'y bunga ng anniversary. Isang pamilya po doon, isang tatay po doon ay inarkila lang yung kanyang jeep during anniversary. Pero hanggang ngayon, yung jeep niya pinapagamit niya sa gawain ng Panginoon. Sabi ko nga po sa kanila, kung ang mga jeep lang makakarating sa langit, mas maraming reward yun sa maraming mananampalataya. Kung ang signboard lang makakarating sa langit, mas maraming reward yun. Hindi kayo magsabit na lang tayo lahat ng signboard sa ulo, no? But you see, there must be a heart that is committed to serve others. Amen. Number three, I have 4 points tonight. Number 3, there must be a heart that is trusting God's presence. Trusting God's presence. Look at verse number 9, 2 Corinthians chapter number 4, verse number 9. I hope you're still with me, amen. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, verse number 9, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Verse number 14, He which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus and shall present us with you. Na-endure po ni Apostol Pablo ang adversity at naging masaya siya maglingkod sa Panginoon. Isang bagay tiyak dahil alam niya kasama niya ang Panginoon. Aren't you glad, ladies and gentlemen, minulat na ng Diyos yung sinasabi ng verse number 4, the God of this world has blinded the eyes. Aren't you glad na minulat na ng Diyos ang ating mga mata mula sa pagkabulag ng dyablo sa kasalanan? Dahil kung hindi namulat yan, nakikihila ka pa rin doon sa itim na Nazareno sana. Nakikipunas ka pa rin ng panyo na hindi mo anuman alam kung saan napinunas yung panyong yun. Pero mga sincero yung mga yun. At mga deboto yung mga yun. Pagkatapos nila gumawa nun, magrarambulan na sila at maglalasingan na sila. Thinking they have claimed the presence of God in their life. It's all but a false teaching from a false religion. Pero ikaw naman nanampalataya, isang bagay ang tiyak, kasama natin ang Panginoon. And lo, I am with you always. Ang isang bagay nagpatatag kay Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod, alam niya, hindi niya ito ginagawa mag-isa. Alam niya, hindi niya ito ginagawa ng siya lamang. Alam niya, ang kanyang paglilingkod ay ginagawa niya dahil nasa kanya. He said, forsaken, he said here, persecuted, but not forsaken. Think about that. Makulong man sa bilangguan, pero isang panalangin ay sinasagot ng Diyos. Binibigyan ng lindol at siya'y nakakatlabas ng bilangguan. Ang Panginoon ay you see, ang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng simbahan ay hindi ka nag-iisa, kapatid. Kasama mo ang Panginoon, nagbibigay siya ng kalakasan at siya ang magbibigay sa iyo ng to. Look, how was it possible for 47 years? Maraming persecution. Maraming kapitbahay na umaway. Maraming tao nangingritiko at hindi pa rin natatapos yun. Salamat, isang bagay tiyak kaya nakakapagpatuloy at magpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Because we know and we live with confidence
Because God is faithful. Anong ipapangambang mo? Ang Diyos na tumawag sa iyo ay sinamahan ka sa paglilingkod. That's why Shadrach, Meshach, and Abednego has all that confidence. Hindi kami ay ililigtas ng aming Diyos. At kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami magbabow down. You know why? Because they have a trust on that presence of God. It's about time for Christians to realize na ang presensya ng Diyos ay hindi dahil nag-ostya ka ngayong gabi. Kinakabahan ka pa nga kasi kumapit sa ngalang-alam mo, di ba? Basagin na natin ang ganyang mentalidad, kapatid. Nakala mo, kaya ka maglo-Lord Supper, bago ka pumunta, huwag mo ko awayin, magbabanal na hapunan. Hindi pa rin basag sa'yo yung mentalidad ng reliyon mo, no? Kapatid, ang presensya ng Diyos ay hindi gawa ng kinain mong tinapay, kundi gawa ng kanyang pangako sa kanyang mga anak. Amen? And I'm challenging you that there must be a heart that is trusting in the presence of God. I praise the Lord. Nung dinala po kami ng Panginoon sa Las Piñas, that's where I proved more ang presensya ng Diyos sa aming buhay. Sometimes God will put you somewhere for you to realize na gagawa mo yan, hindi dahil kaya mo, hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, kundi gawa ng kapangyarihan ng Panginoon. As Paul was able to stand back and say, I can do all things through Christ. Gusto mong maglingkod pero nangangamba at natatakot. Gusto mo magbigay ng babasahin. Gusto mo kumatok ng bahay pero nangunguna lagi ang takot. Let me tell you something. God has not given us the spirit of fear but of power and of love and of a sound mind. Let it be a revival of a steadfast heart na ang puso mo ay alam mo at pinanghahawakan mo. Kasama mo ang Panginoon. David was confident with that. The Lord is my shepherd, I shall not want. I may walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil. Thou art with me. Alam mo, lamang na mananampalataya. Alam mo, kasama mo ang presensya ng Diyos. Amen. Nakakapagpatuloy sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng suliranin, Apostle Paul was able to, you know why? Because he knows God is with him. Amen. Lastly, number 4, I have to hand this. Number 4, look at verse number 16. I love this verse. It's always for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed what? Day by day. Light affliction which is but for a moment worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are what? Temporal, but the things which are not seen are eternal. Here is a steadfast man, a man with a steadfast heart. Kaya siya nakapagpatuloy sa gitna ng hirap. You know why? Because he has a heart focused on eternity. That's the problem with many Christians. Mali ang focus po natin. Mali ang goal natin sa buhay. Sabi niya, we faint not. Why? Though our outward man, the flesh right here, ito, napapagod. Tama? Nanghihina. That's normal. This is corruptible body. Right? Napapagod, nanghihina, inaantok, humihikab. Amen. Nagkakaedad, pumuputi ang buhok, nawawala ang buhok. Outward man perish. Amen. But the Bible says the inward man is renewed day by day. The focus is on eternity. Amen. Naglilingkod sa Panginoon at nagpapatuloy because He knows ang bawat sakripisyo, ang bawat luha, ang bawat pagsunod ay hindi nawawaglit sa mata ng Panginoon. Naunawaan niyo po mga kapatid na lahat ng ginagawa natin sa mundong ibabaw na ito ay may hangganan?
Don't you realize that? Lahat ng investment natin dito sa mundong ito may hangganan. We have a member working in, he's working somewhere connected sa mga amusement parks. Pastor, sabi niya po sa akin, nung December 25, dyan sa Mall of Asia, December 25 po, dyan po sa Mall of Asia, yung Ferris wheel dyan sa Mall of Asia, kumita ng 5 milyon. Isang ikot lang na ganun. Habang ikaw ay nagsusuka sa taas, may nagiging milyonaryo dun sa baba. One day, December 25. Sabi ko, maganda yun sa offering, no? Sasakay natin. People are looking for temporary pleasure. Kinuwenta ko kung yun, 150 per ride. That's more than 20,000 people riding a Ferris wheel. Pagkatapos noon ay tapos na. Ubos na ang pera. December 20, 5 million isang araw. Imagine the mindset of the world. Pero pag pinag-usapan na gawain ng Diyos, napaka-kritiko natin. Pag pinag-usapan na ang sakripisyo, anniversary, napaka-negatibo. Hindi kailangan ng ganyang pag-iisip sa gawain ng Diyos. Ang kailangan natin sa gawain ng Diyos, mga mananampalataya, that is focus on eternity. Amen? Nakakalungkot pag ang Kristiyano, hindi na nga nag-i-involve, negatibo pa at kritiko pa. Ang sarap isakay sa Ferris wheel. Yung kalahati lang bayad para hanggang taas ka lang. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, for our light affliction, which is but for a moment. Sabi niya, na-shipwreck man siya, nabilanggo man siya, lahat na. Sabi niya, it's all light. Magaan lamang yan. Why? He compared it to a far more exceeding and eternal weight of glory. He was also the person who said, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, as much as ye know your labor. You study 1 Corinthians 15, it's all about resurrection, eternity. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? You see, pag ang puso natin ay nakatingin higit sa temporary, magkakaroon itong lakas na magpatuloy sa gawain ng Diyos. Pag nakatingin lang tayo sa mga panandaliang tagumpay, mapapagod ka talaga. Si BBC is turning 47 years. Sabi ko po sa mga taga Las Piñas, anong karapatan natin magreklamo sa 8 taon? Anong karapatan natin tumigil sa 8 taon? My parents will be celebrating their golden wedding anniversary on Friday. 50th. Kami po, nung January 6, 1 dosena pa lang, malayo-layo pa lalakbayin. Buti na lang may eternity. Amen? But you see, a steadfast heart would always look focusing on eternity. Sabi ni Apostol Pablo, we are troubled, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, not forsaken. Cast down, not destroyed. Here is a person, ibinagsak na siya ng problema, ibinagsak na siya ng pagsubok, by perils in the sea, by perils, by mine own countrymen. He experienced all those. But siya nagpatuloy. You know why? Because he is focused on eternity. Full-time workers, Bible students, nag-soul winning po sila sa Festival Mall last January 1. Dala po sila doon ni Pastor, nag-soul winning po sila. Noong January 3, may nag-message po sa akin isang full-time worker. Sabi niya, pwede niyo po bang madalaw po ito? Na-witnessan namin ito noong January 1 doon sa Festival Mall. Hindi ko alam kung sa loob ng sinihan or kung saan niya na-witnessan, pero I was on my way to visitation na nag-chat po siya and pinuntahan ko po pinuntahan ko rin po that Saturday morning, pinuntahan ko po and it's a blessing. It is a young couple, 28 years old. Meron po silang 2 anak. After my visitation, nag-chat po siya sa akin. Ano sabi niya sa akin?
nung gabing yon, Saturday night, sabi niya, salamat po. Matagal ko po inaantay itong pangako ng Panginoon. Pinag-pray ko po matagal na sa Kanya na dalhin ang family ko sa mga totoong followers ng Panginoon. Naniniwala po ako na ito po yun kasi ang Panginoon ang mismo ang kumikilos. First Sunday of January, kinommunicate ko po sa area, sinundo po sila. Sunday morning, the whole family was there. Mag-asawa, tsaka yung anak nilang 7 and 4 years old. Pinuntahan ko po ulit nung Sabado. After morning service, noong first Sunday, January, winitnessan po sila. Pinuntahan ko po ulit nung members of Las Piñas, they know what I'm talking about. Pinuntahan ko po ulit nung Sabado and sabi ko, kamusta po yung mga bata? Sabi niya, saya po nila nung Sunday paglabas ng Sunday school and they're all excited for tomorrow. Sabi niya, yung isa nga pong, yung bunso ko nga po ay may sinat, may lagnat, pero pupunta po kami bukas sa church. Sunday morning, nag-message po siya sa akin and he messaged me on that Sunday morning. Sabi niya, message me on Sunday morning, sabi niya, nasa na yun? Babasahin ko lang po Sabi niya, sorry po, sad to say, di kami makaka-attend ng family ko. This is 8:20 Sunday morning. Kakagising lang po namin, mga puyat po kami dahil ang taas po ng lagnat ng bunso namin. Sabi niya, meron po ba kayong live? I shared to them the live service and then around 10:31, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, Pastor, hahabol po kami. Dumating siya, 11, nakita ko po yung mag-asawa, dumating 11 o'clock, bit-bit yung anak nilang misinat. Niya, Pastor, pasensya na po kasi. And I was like, nasaan na yung mga Kristiyanong ganito ang puso sa gawain ng Diyos? Dumating sila, I think on my second or last point, pag may ganung dumarating, tapos alam mo yung dahilan, parang gusto mong habaan pa uli yung preaching kasi galing po sila dito ba? Malayo po sila, around 2 kilometers away from our place. Pero dumating po sila after service, lumapit po sila sa akin, sabi niya, Pastor, pasensya na po. Actually, sabi niya, last Sunday, nung first Sunday, umattend po kami noon, pero masama pa rin po ang pakiramdam ni Mrs. noon. But they were in church. Kapatid, ang paglilingkod mo hindi nawawalan ng kabuluhan. Ang papabagal ng simbahang ito ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Nakakapagod? Yes. Abot ba ito ng 47 years nang walang naranasang pagod? May kritiko? Yes. May mga hindi sumasang-ayon. Pag tumigil tayo dahil mayroong mga hindi sumasang-ayon, hindi talaga tayo makakapagpatuloy. At hindi ka makakapagpatuloy. At marahil wala ka dito dahil yung umabot sa iyo ay hindi na nagpatuloy. Pero salamat may mga pusong nakatatag ang puso nila at sasabihin nila, anumang hirap ang mangyari, hindi man minsan komportable, hindi ko man minsan maunawaan, pero ang Diyos naglagay sa akin dito at alam ko meron itong kabuluhan on eternity. Members, we're looking at you. We need Christians who will be revived on having a steadfast heart for the Lord.